Hindi lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa malaking pera. Minsan nagsisimula ito sa pawis, sa pagod, at sa isang pangarap na iyong pinanghahawakan. Ito ang kwento ni Rico, isang simpleng Malabueño na nangarap ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Dear Malabon TV, ako si Rico, 35 years old mula sa Barangay San Agustin. Hindi ako mayaman. Hindi rin ako nakapagtapos ng kolehiyo. Sa totoo lang, may mga panahon noon na hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambili ng bigas para sa susunod na araw. Lumaki akong nakikita ang mga magulang kong kumakayod araw-araw. Ang tatay ko ay namamasada ng padyak at ang nanay ko naman ay naglalabada sa iba't ibang bahay. Bata pa lang ako, alam ko nang hindi madali ang buhay. Pagkatapos ng high school, hindi na ako nakapag-aral dahil kailangan kong tumulong sa pamilya. Naging kargador ako sa palengke, naging construction helper, naging pahinante. Kung ano-anong trabaho ang pinapasok ko. Rico anak, kain ka muna bago ka umalis. Mamaya na po, Nay. Baka mahuli ako sa palengke. Anak, pasensya ka na ha. Kung nakapag-aral ka lang sana. Tay, okay lang po. Hindi ko naman kayo sinisisi eh. Pero anak, alam naming may pangarap ka. Meron naman po, Nay. Hindi lang ngayon. Pero balang araw, aahon din tayo. Rico, bilisan mo! Iakit mo yung mga sako ng tahong. Opo, madam. Oh, kaya mo pa ba? Parang nangihina ka na. Kayang-kaya, madam. Ginagawa ko to para sa kinabukasan ng pamilya namin eh. Teka, sabi mo nag-iipon ka. Magkano na ba naipon mo? Ngayon, konti pa lang po, madam eh. Teka, sabi mo nag-iipon ka. Magkano na ba yung naipon mo? Yung konti lang po, madam eh. Para saan mo ba nilalaan yung mga ipon mo? Pang negosyo po sana, madam. Negosyo? Ikaw? Mangarap ka lang ng naaayon sa'yo, Rico, dahil baka bandang huli, masaktan ka lang. Madam naman, ayaw ko maging ganito na lang ang buhay namin. Hindi pwedeng dito lang matatapos ang kwento ng buhay ko. Simulan mo sa pangarap ang iyong minimiti at ito'y iyong dali. Itanim mo at sa puso mo ito ay lalaki. Ikaw rin ang aani. Hayaan mong lumipad ang isip sa lawak ng langit. Bitu'y umaawit at ito'y nagsasabing mangarap ka, mangarap ka. Dinggin ang tawag ng iyong dugo. Umahon ka, umahon ka mula sa putik ng iyong mundo. Noong 2018, nakaipon ako ng 5,000 piso. Para sa iba, maliit na halaga lang yun. Pero para sa akin, bunga yon ng maraming buwan ng pagtitiis at overtime. Ginamit ko ang ipon kong yon para bumili ng maliit na kariton ng fishball at kikiam. Ako mismo ang nagtutulak nito sa mga kalsada ng Malabon. Pre, tagal mo na nag-iipon ah. Magkano na ba yan? 5,000 pa nga lang eh. 5,000 lang? Oo, yun pa lang. Sa sobrang taas ng bilihin, anong ibibili mo dyan? Panimula. Panimula? Ha? Pinagsasabi mo dyan? Alam mo, tol, hindi naman kailangan malaking puhunan agad. Ang importante yung makapagsimula. Simulan yung pagnenegosyo ko.
Nay! Tay! Tingnan nyo oh! Kariton? Anak! Ito ba yung sinasabi mong negosyo mo? Oo, Tay. Dito tayo magsisimula. Magtitinda ako ng fishball, squidball, kikiam at kwek-kwek. Anak, ano kaya kung samahan mo din ng palamig para may inumin yung mga bibili sa paninda mo? Ay, oo nga no, inay. Magandang ideya yan. Sige nga, para may panulak na din yung bawat bibili sa akin. Kuya, how much po yung squid ball nyo po? Dos lang po yan, ma'am. Ay, sige po. Can I have like 5 piraso? Tsaka, what is this po? Yan naman po, ma'am. Gulaman po. Oh, gulaman. Is it masarap po ba? Can I have 1 cup po? Oh, sige, ma'am. Ora mismo. Kayo po, ano po ba sa inyo? Kuya, 5 kwek-kwek nga po. Kuya, your sauce po is so tasty. And masarap and malasa. And also the pipino. Fresh na fresh. What time do you usually pwesto here? Ay pwesto here po, ma'am, mga every morning. Pre, nakita kita kahapon ah. Nagtutulak na kariton. Oo, pre. Nakabili na ako ng kariton para mapagsimula makabenta ng fishball, kwek-kwek, tapos squidball at palamig. Di ka ba nahihiya? Ganyan negosyo mo? Tol naman, marangal na negosyo kaya to, kaya bakit ako mahihiya? Mas nakakahiya nga kung wala kang ginagawa at para umasenso sa buhay, di ba? What has life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the buying cold? They say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleepy work in this cruel life? Ain't there nothing else round here when humans try? 'Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional. You can't be so radical. So I sing this song to all of our age, for these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. Araw-araw akong nagtitinda, umulan man o umaraw. Kapag may kinita, hindi ko agad ginagastos. Iniipon ko yun. Pero hindi naging madali ang aking pinagdaanan. Maraming beses akong nalugi. Maraming beses akong gustong sumuko. Pero sa tuwing naaalala ko kung saan ako nagsimula, bumabangon ulit ako. Naku po, ang lakas na ng ulan at baha na din. Halos wala nang bumibili. Umuwi na lang kaya ako. Uy, anak, okay ka lang? Nay, nalugi tayo. Walang bumili kahit isa.
O sige, pahinga ka muna anak. O magpunas ka, lalo na't basang-basa ka sa ulan, baka magkasakit ka niyan. Sige po, Nay. Agahan ko na lang lumabas bukas kapag wala ng ulan. Hindi ako pwedeng huminto. Gagawin ko lahat para maihahon tayo sa hirap. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Pagtapos ng 2 taon, nakabili ako ng pangalawang kariton. Pagtapos ng 1 pang taon, nakapagbukas ako ng maliit na food stall. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko akalaing mararating ko. Ngayon may 3 na akong food stall sa Malabon. May mga empleyado na rin akong dating tulad ko. Mga taong nangangailangan ng pagkakataon. At higit sa lahat, nakapagpatayo ako ng simpleng bahay para sa mga magulang ko. Hindi mansyon, hindi rin enggrande. Pero bahay na hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. At bahay na matatawag kong sa amin. Boss Rico, dumating na po yung delivery. Sige. Pakipasok na. Boss, salamat po ulit sa trabaho ha. Dahil po sa inyo, nakakatulong na ako sa pamilya ko sa mga gastusin. Ano ka ba? Para ka namang others. Alam mo, sipag at tiyaga lang ang kailangan. Focus on your goal. Huwag kang susuko sa anumang pagsubok. Siguraduhin mo magtatagumpay ka tulad ko. Kaya idol kita, boss eh. Alam mo, dahil sa'yo, tutuparin ko din yung mga pangarap ko. Anak, hindi ko akalaing mararanasan natin to. Hindi na ako mangangamba sa pagtulo ng mga bubong tuwing umuulan. Salamat anak na iahon mo sa kahirapan ng pamilya natin. Alam nyo, Tay, Nay, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kasi kahit mahirap tayo noon, hindi nyo ako tinuruang sumuko. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ko sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. At dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayo ang handugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Nakita ko ang saya ng aking mga magulang sa unang gabi ng pagtulog namin sa aming bagong bahay. Ang sarap sa pakiramdam dahil nakita kong sulit lahat ng pagod, puyat at sakripisyo. Sa lahat ng kabataan at mga kapwa Malabueño na nakakaranas ng hirap ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na
Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula mo. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Ang kailangan mo lang ay huwag tumigil. Dahil ang tagumpay ay hindi dumarating sa pinakamatalino o pinakamayaman. Minsan dumarating ito sa taong marunong magtiis, magsikap at bumangon sa bawat pagkatalo. Malabuenos, kung may isang aral man na iniwan ang kwentong ito ni Rico, ito ay ang katotohanang hindi mo kailangan ng malaking simula para magkaroon ng malaking tagumpay. Minsan sapat na ang isang pangarap, isang pagkakataon at isang pusong hindi marunong sumuko. Kung ikaw man ay dumaraan ngayon sa isang pagsubok, tandaan mo, ang tagumpay ay hindi lamang para sa may pera, hindi lamang ito para sa may koneksyon. Ang tagumpay ay para sa taong patuloy na lumalaban kahit mahirap. Dahil balang araw ang mga luhang pinipigil mo ngayon ay magiging ngiti na ikikwento mo sa iba. Kung nais nyo rin pong ibahagi ang inyong kwento, maaari po kayong mag-direct message sa aming Facebook page na Malabon TV at sisiguraduhin po naming itatago ang inyong pagkakakilanlan. Ako po si Abby Peralta at ito ang MMK. Malabon, Munting Kwento. Sa bawat kwento ng buhay, may aral na naghihintay.